Kita mo tong scientist na to? Bigla siyang nawala na parang bula. Ang sabi ng report, binaril niya ang sarili niya. But before her death, tinext niya pa ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, If you see any report that I did this to myself, I most definitely did not. siya si Amy Eskridge, a 34-year-old scientist na nagde-develop ng technology na kayang gawing libre ang kuryente sa buong mundo, unlimited energy. At habang dinedevelop niya ito, poof, namatay siya noong 2022. Isa lamang si Amy sa 13 high-ranking scientists at researchers na namatay at tuluyang nawala. At halos lahat sila ay konektado sa mga sensitibong larangan tulad ng nuclear defense at space technology na may kinalaman sa guess what? UFOs. Ang isa pa sa kanila ay si Matthew James Sullivan. Siya ay natagpo ang patay noong 2024. Si Matthew ay isang dating US Air Force Intelligence Officer. Ang nakakagulat dito, nangyari ang kanyang pagkamatay bago pa sana siya mag-testify sa isang federal whistleblower case tungkol sa UFOs. At hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na cause of death na inilalabas. On that same year, 2024, pumanaw din si Frank Maywald, isang senior engineer sa NASA. Ang trabaho naman niya ay konektado sa space research at paghahanap ng buhay sa malalayong planeta. Pero ang cause of death niya, hindi pa rin isinapubliko. Ang mas malala pa, wala ring autopsy na ginawa. Pero pagdating ng 2025, mas lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. Sa loob lang ng isang taon, sunod-sunod ang mga pagkawala at pagkamatay ng mga top scientists na konektado sa nuclear industry. May napapansin ka na bang pattern? May mga taong biglang nawawala. May mga cases na puro self-inflicted ang cause of death. Pero may mga scientists din na pinaslang. Ang isa dito ay si Nuno Loureiro, isang top physicist sa MIT at konektado siya sa advanced energy at weapons research. Binaril siya at napatay sa labas ng kanyang bahay. Hanggang ngayon, wala pa ring naaaresto. And lastly, ang pinakasikat sa listahan ay si David Wilcock, isang famous na UFO researcher. Ganito yung nangyari sa kanya. Ilang araw bago siya mamatay, nagsasalita siya tungkol sa misteryosong pagkakawala ng mga kapwa niya scientists. Tapos kinabukasan, natagpuan na siyang patay. Ayon sa authorities, sanhi raw ito ng self-inflicted gunshot wound. Ngayon, ang malaking tanong, ano ba talaga ang nangyayari? Sa ganitong klase ng kwento, maraming pangalan agad ang lumalabas. China, Russia, Iran, North Korea. Pero marami naman ang hindi agree dito. Dahil pati mga scientists sa China at mga bansang iyon ay ganun din ang nangyayari. Biglang nawawala at namamatay. May mga nagsasabi naman na may isang bansa na madalas hindi nababanggit kahit may mahabang history ng ganitong operasyon. Ito ay ang bansang Israel. May mga records na din kasi in the past na tinatarget di umano ng Israel ang mga Iranian scientists na konektado sa nuclear program. Ibig sabihin, hindi bago ang idea na kapag ang isang scientist ay may hawak ng napakahalagang kaalaman, pwede siyang maging target. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang ang bumabalik na tanong. Bakit parang paulit-ulit na nangyayari ito sa mga taong may alam? Mga scientists, mga utak na posibleng may hawak ng impormasyon tungkol sa future ng energy, weapons, space, UFOs, at national security. At kapag isa-isa silang nawawala, hindi lang tao ang nawawala, pati kaalaman, pati posibilidad, pati mga sagot na baka hindi na natin kailanman malalaman. Kung gusto mo pa na magito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.